I love you. 11 months ka na. I love you, anak. Asan ka na ngayon? I love you. Love you, anak. I love you. I love you, anak ko. Baby ko. Prinsesa ni Mami. I love you. Ngayong araw na ito ay September 28. Ngayon ay ika-11 months na ni Jovelyn. Parang kailan lang. Kung iisipin, naka 11 months na, pero yung sakit, nandun pa rin. Lalo na kung bigla mo siyang maalala. Alam ko lahat na nangyayaring ito ay ginusto po niya na nandito po siya. Kasi wala po sa isipan namin na, at saka wala rin kaming idea. First time nga po nangyari sa pamilya po namin. Wala kaming idea na pwedeng dalhin siya dito. Tapos, metal pa nga yung pinaglagakan po niya. Tapos naka-ready na yung kalesa, tsaka mga pinag-ano na namin yung pupunuin ng bulaklak. Tapos biglang pangyari na hindi siya pwede ng date na yon ng A2 at dapat daw po ay A7. Napakalayo na po at sinasabi po nung kasi kidney po ang kinapanaw po niya. Ang sabi po ay hindi uubra at magpuputukan na yung balat kasi nga po manas na po siya kasi tinodo na po yung isinalin sa kanya para hindi mangamoy. Ay wala po talaga sa isipan namin na ganito. Tapos, bigyan ako ng idea na kung hindi ko daw po talaga matanggap, ay pwede ko naman daw pong iuwi. Marami daw pong gumagawa ng ganun. Kaya parang sobrang saya ko mga bossing. Kahit sobrang lungkot, pero masaya pa rin kasi at least laging kasama ko siya. Lagi ko siya nadadasalan. Tuwing umaga, lagi ako nagdadasal sa kanya. Tapos, ayun, yung ganda po dito, linis, alaga ko po siya. Gustong-gusto pa naman po niya yung ganyan. Lalo na pag halimbawa, yayapusin ko yung bunso. Tapos, yayapusin ko din siya. Ngiti-ngiti po yan. Tapos, pag halimbawa, papansin po yan. Mami, mami. Tapos, yun na, amoy-amoy niya yung kilikili ko. Tapos, lagi siya nakaano dito. Ganun po siya. Ganun siyang kalambing. Kaya alam ko ngayon yung ginagawa kong ito. Sobrang gustong-gusto po niya kasi parang palambing po yan eh. Kasi nga lagi siya nilalambing. Paalaga po yan. Kaso nung isang beses, yun lang inaano ko. Kasi puyat na ako ng parang 3 araw. Nahihilo na ako. Sabi ko, may ginagawa pa ako. Sabi ko, anak, magpagaling ka na anak. Kasi hindi ko kaya laging puyat. Parang babagsak ako, parang matutuluyan ako kasi may pangyari rin sa amin dati na kasi nga ayaw ko sa boyfriend po niya na akala ko machuchugi na ako kasi parang gusto niya nang umalis, gusto niya nang magtanan. Pinipigilan ko, sige anak, wag kang gawin yan. So, tapos yung bang alam niyo po ba yung pakiramdam na parang tumigil yung hininga? Akala ko talaga machuchugi na ako noon. Kaya ang ginawa ng mga nanay ko, kinurot ako ng kinurot para makasigaw ako. Tapos pinainom ako ng tubig. Yun, natawan ako. Siguro hindi ko pa talaga oras po siya. Tapos, ayun. Siguro hindi ko pa talaga oras nun. Kaya nangyari po yun. Kaya pagka takot ako na yung ganon. Kasi iniisip ko, yung buso ko din, 11 years old pa lang, maliit pa siya. Kaya, pagka hindi ako masyado sumusobrang iyak, pinipigilan ko lang yung talagang atungal. Pero nung nawalas yun, talagang atungal talaga ako. Siguro nadinig yun ng buong ospital. Tsaka doon sa pinaglagakan po niya. Talagang sumisigaw talaga ako. Ayan, kaya parang hanggang sa ngayon, 11 months na. Sa iba matagal kasi hindi pa nararanasan. Pero yung mga nakaranas na, yung 11 months parang
nananatili pa rin yung sakit. Pero alam ko si Jovelyn, masaya siya dahil naalagaan siya, paalaga po kasi yan. Kaya siguro yung nangyaring ito, tinatanong nila sa akin kung kailan ako ililipat, wala akong pamplano. Kasi parang feeling ko, gusto nga po niya dito. Kasi nangyari lahat po yun, wala sa isipan namin. Parang siguro ito yung nakatadhana talaga. At saka swerte rin po talaga si Jovelyn sa negosyo. Kasi sabi ko nga po sa inyo, may supot po siya. Na hanggang sa ngayon nga po ay daladala ko, nasa wallet ko po. Tsaka yung pinaghawakan ng kanya pong kamay, yung pera, nasa wallet ko. Daladala ko po yun. Lahat ng mga, pati yung nail cutter po niya, dadala ko sa bag. Susi niya, daladala ko sa bag. Para lagi ko siyang dala. Ngayong araw na to, ang plano ko po, kasi yung mister ko, ay may gustong-gusto po siya. Kasi anak kong bunso, inuna ko muna. Tapos ngayon, siya naman, yung mister ko. Tapos isasama ko si Jovelyn. Kasi nakapunta na kami doon dati. Na nag-ikot-ikot pa kami sa mataas na building. Natawa siya ng tawa. Punta kami doon, isasama ko siya mamaya. Para makagala-gala po siya. Nadalhin ko siya doon, yun, may dala. Iniwan ko dito yung bag. Yung bag yun aking dala-dala. Ako nagbibit-bit po noon habang akbay ko naman si Justine. Sabi ko nga po, ang buhay ko yung aking mga anak. Ganun ko sila kamahal.